man. Pero bago po tayo dumako sa atin pong mga issue at mga balita, ay narito po muna ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Isang araw, may isang mag-ina na galing sa simbahan at pauwi na ng kanilang bahay. Habang sila ay naglalakad pauwi, ay nagsalita ang bata. "Nay, nalilito po ako sa homily ng pari kanina." Sumagot naman ang nanay, "Bakit naman?" Sumagot naman ang bata, "Sinabi po kasi ng pari na mas malaki ang Diyos kaysa sa atin. Totoo po ba yon?" Tugon naman ang ina, "Oo, totoo iyon." At muling nagsalita ang bata. Sinabi rin po niya na ang Diyos ay naninirahan sa loob natin. Totoo rin po ba yon? Sumuling sumagot ang nanay. "Oo, totoo rin iyon." Nagtataka na muling nagsalita ang bata. "E di kung mas malaki po ang Diyos kaysa sa atin at naninirahan siya sa loob natin, hindi po ba dapat nakikita siya sa atin?" Napatahimik ang ina sa tanong ng kanyang anak. Ano po ang aral na naisiparating sa atin ng kwentong ito, mga kanyusik? Simple lamang po pero napakalalim ng punto ng bata sa kwento. Kung sinasabi nating nasa atin ang Diyos, hindi dapat hanggang salita lang. Dapat nakikita rin po yun sa mga kilos natin. Sa paraan ng pakikitungo natin sa pamilya, sa ating mga kaibigan, at kahit sa mga taong hindi po natin kilala. Kasi aminin natin mga kanyusik, no, ang dali lang naman talagang sabihin na may Diyos ako, may takot ako sa Diyos, sumusunod ako sa Diyos. Pero minsan, parang hanggang doon lang, no? Hanggang salita lang. Hindi siya nagre-reflect sa actions natin. Nandyan na nagiging magagalitin tayo, mapanghusga ng ating kapwa, naninira pa minsan. No, may mga pagkakataon pa nga na kakalabas lang natin ng simbahan, may pinag-uusapan na agad tayo na ibang tao. Parang ang bilis nating makalimot sa mga aral na narinig natin sa simbahan. Kapag ganito po yung kilos natin, parang hindi naman po talaga lumalabas ang Diyos sa atin. Parang nasa loob nga siya, pero hindi naman po nakikita sa labas. Pero mga kanyusik, hindi naman po hinihingi sa atin na maging perpekto, no? Dahil wala naman po talagang perpekto. Lahat tayo nagkakamali, nagkakasala, nadadapa, nagkukulang. Pero ang mahalaga po, may effort tayong magbago. Kahit paunti-unti, no? Kahit sa maliliit na bagay, naipapakita po natin yung kabutihan sa ating kapwa. Mas pinipili nating umintindi kaysa magalit. Mas pinipili nating manahimik kaysa manira. At mas pinipili nating magpatawad kaysa magtanim ng sama ng loob. Kaya ang tanong sa atin mga kanyusik ngayong umaga na ito, kung titingnan tayo ng ibang tao, makikita kaya nila ang Diyos sa buhay natin? So, konting pag-assess lang mga kanyusik, no, sa ating mga sarili. Kung titingnan ba tayo ngayon ng ibang tao, makikita kaya nila ang Diyos sa buhay natin? Nagre-reflect kaya ang Diyos, ang mga aral ng Diyos sa ating mga aksyon o sa ating mga gawa? Sabi nga po sa James chapter 2 verse 17, "In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead." Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Friday.